Amen. Magandang umaga po sa lahat. Yun nga po, sabi ni Pastora, yung salita ho ng Diyos ay napaka-importante po. Kaya sabi ho, focus po tayo. Gising pa ho ba ang lahat? Sana ho, sa ating pakikinig ho ng salita ng Diyos is, di ba, yung buong puso, buong isip natin is nakatuon para unawain. Kasi ho, ang salita ho ng Diyos sabi, siya ho yung nagbibigay ng buhay, siya ho yung kaligtasan. Amen? Kaya napakahalaga ho ng salita ng Diyos na nandito ho tayo para tanggapin yung biyaya. Sabi nga ho kanina sa kanta, di ba? Yung biyaya at habag ng Diyos, di ba? Talagang napakabuti ng Diyos. Biyaya na ho ito, mga kapatid, na makarinig ho tayo ng salita ng Diyos. Kasi ho, sa salita ho ng Diyos nagsisimula ang lahat. Sa salita ho ng Diyos nagsisimula ang buhay. Amen? Sa salita ng Diyos, kinreate ang lahat, mga kapatid. Kaya sabi, focus ho tayo sa ating salita, sa ating mapapakinggan. Amen? Kaya po, sino ho yung mga, sabi, yung sinasabi na undas ho, di ba? Sabi, bilang tayo ho yung mga Kristiyano na, sabi, hindi na ho tayo nakikipamatok or nakikisalo sa mga ganong gawain, tradisyon ng mundo. Amen? Sino ho yung mga naging busy, di ba? Nagluto pa ng pagkain para ihandog, di ba? Sa mga namayapa na yung po yung kinalakihan ko rin ho sa akin hong lola na magluluto pa, di ba? Mamamalengke siya, papagod, tapos magluluto, ihahandog lang do sa ano, which is nung nalaman ho namin yung katotohanan is mali ho pala. So, at least ho ngayon, 'di ba, kami po ay malaya na sa ganung 'di ba tradisyon na sabi, karumal-dumal ho 'yun sa harapan ng Diyos. Yun ho yung totoo, 'di ba? Sabi ho ng Bible po 'yun. And yun nga, salamat ho sa Diyos kasi kami po hindi kami naging busy nitong nagdating na undas ho. Yung mga kapatiran ho, sabi ho, naging busy ho kami sa salita ho ng Diyos. Yun po yung maganda, mga kapatid, no? Na bawat kapatiran ho is nakalaya ho dun sa gawa ng mundo para iligaw yung mga tao. Amen? Di ba sabi nila, wala namang mawawala kung susunod tayo. Hindi ho. Ang nawawala ho sa atin yung pananampalataya natin sa Diyos kapag nakikiisa ho tayo sa mga ganong gawain na hindi ho sa Diyos. Amen? Kaya kahapon ho, napakasaya ho namin, yun. Na kami, kala ho nga ho namin, dalawa lang kami ni Kuya Lori na pupunta doon, kala Sister Perla. Pero nagulat po ako, di ba? Kasama namin, ang dami ho namin. Sila Nanay Lina, Sister Helen, Sister Jean, yan. Yung mag-asawa, si Kuya Rich Paul, sa si Ate Syra, yan. Ang dami ho namin, hindi ho namin inakala na ganun kasi nga, ang usapan ho talaga is kami lang ho ni Kuya, tas ni Sister Lina, yon. Bigla hong ang dami. Tapos nakasama pa ho namin yung pastors nila, di ba? Napakasarap ho sa pakiramdam na alam mo yung pagkakaisa is nandoon ho. Sabi nga ho ng ating mga tagapagturo, nila pastora, nila kuya, na ang dala natin is pagkakaisa ho, hindi ho yung pagkakahiwa-hiwalay or pagkakadivision. Ang dala ho natin is salita ng Diyos na siya pong nag-aano sa atin na magkaisa. Amen? Kaya kahapon po is napakasaya ho. Masarap sa pakiramdam na makapiling din ho namin, nakasama namin, nakausap namin yung kanilang pastor. Yun nga ho, sabi nga ho ni Kuya, yung heart ni Sister Perla. And then, kahit ako naman ho is na ano rin po kasi nga ho, yung pag-ibig po ni Sister Perla doon sa taong nagdala sa kanila, di ba, sa pananampalataya, makilala si Jesus, di ba, hindi niya ho kinalimutan. Ngayon ho, si Pastor Ray is mag-isa na rin siya. 2 beses ho siyang na-stroke, kaya't mahina na ho siya, nakatungkod na po siya. Ano na siya, mahirap na siya maglakad, kaya maraming salamat po sa Diyos sa puso na ginamit ng ating Panginoon sa buhay ni Sister Perla para abutin pa rin si Pastor Ray, di ba, na one day ho, maging kaisa ho natin siya, di ba? Yun naman ho yung hangarin natin. Ba, sabi nga ho, wala ho tayong itatangi. Kumbaga, welcome ho lahat dito sa ating church. Amen? Anong simbahan man niya nanggaling, di ba? Saang ano man siya, sekta man siya nanggaling, pero sabi ho dito ho sa church natin is
welcome po ang lahat. Ang dala-dala ho natin is yung katuruan ni Jesus na sabi, hindi ho tayo magtatangi ng tao. Sabi, pag-ibig ho yung paiirali natin, pagmamahal sa bawat isa. Amen? So, yun ho, nakakatuwa ho yung mga ganong pangyayari. Yun ho yung siguro yung isa na rin sa pinakapatotoo ko ngayong this whole week na binigyan ako ng time ng Panginoon, di ba? Magtrabaho, di ba? Mag-provide para sa family ko, pero binigyan niya rin ako ng oras panahon para sa kanya, di ba? Na makasama ko siya, makausap ko siya. Kaya nga sabi, ang sarap ho sa pakiramdam na palagi mong kasama yung mga kapatiran. Palagi kayong nagsasalo-salo na salita ng Diyos. Kasi ho, yung kaisipan ho natin is nahihiwalay eh. Nalalayo dun sa mga makamundong bagay. Kumbaga, ang sarap ho na tayo ho'y nagkakaisa at pinagbubulay-bulayan na salita ng Diyos kasi yung mga bagay na dapat nating magawa, di ba? Yung mga bagay na walang kabuluhan, sabi na iiwasan ho natin. Kaya napakasarap po sa pakiramdam sa akin itong buong week na to, sabi ko, napakasaya po. And ang dami pong natutunan ngayong week, yon yung lalo na nung kahapon, mas naano ho ako. Ang dami ko hong natutunan, sabi ko, ang dami ko pa palang kailangang malaman at matutunan, sabi. At ipamuhay. So, yun ho yung pagmamahal sa ating kapwa, di ba? Na kahit ibang churchman galing si pastor, pero sabi nga, iisa naman yung Diyos na pinaglilingkuran natin, di ba? Si Jesus din naman. Sa atin, si Jesus din naman ho. So, hindi ho hadlang yung pangalan ng church eh. Kumbaga, kung sino ho yung pinaglilingkuran natin, iisa lang din ho naman eh, di ba? Kaya sabi, maging isa ho tayo. Sabi, hindi ho sila ibang tao. Di ba? Sila ho nagkakasala, tayo rin ho nagkakasala. Ha? Sabi nga ho kahapon, di ba? Sila ho may kakulangan pa at hindi pa ho nalalaman. Ganun din ho tayo. Amen? Na marami pa ho tayong dapat malaman, maintindihan, maunawaan sa salita ng Diyos, sa Bible ho. Ganun din ho sila. Kaya nga sabi, mas maganda ho yung sama-sama ho tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Para, kung sa ganun, sabi nga, ang salita ng Diyos ay pinaka-importante sa lahat. Amen? Kasi ho, ang salita ho ng Diyos, sa salita ho ng Diyos, nag-umpisa ang lahat. So, kailangan ho nating maintindihan kung gaano ho talaga kahalaga ang salita ng Diyos. Amen? Pero bago ho yun, babasahin ko po muna. Ulitin ko lang din ho yung binasa namin nung Biyernes ho. Yung shinare din ho sa amin ni Kuya. Kasi may ano din ho yun. Kumbaga, kadugtong din ho yun. May kinalaman din ho siya sa ating share ngayong araw na ito. Amen? So, punta ho muna tayo sa 2 Timothy 3 verse 1. Yan, punta tayo. Ulitin ko lang ho, para dun sa mga wala ho. Pero yung sa mga nandito ho, is alam na ho natin to. Amen? Pero kailangan pa rin i-remind. Amen? So, sabi ho dito, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao. Amen? Sabi, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Which is nangyayari po. Amen? Sabi po sa verse 3, ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa. So yun ho yung nangyayari ngayon. Which is, hindi lang ho, nakikita ho natin na yun po talaga yung naghahari sa mga tao ngayon. Ba? Yung kasamaan, kadiliman. Sabi, taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Amen. Kumbaga mas gusto pa nila yung gumawa ng masama kaysa ibigin yung Diyos na nagbigay ng lahat. Amen. Sabi na nagbigay ng buhay sa atin. Ba? Sabi ho sa verse 6, may ilan sa kanilang gumagawa ng paraan para makapasok sa mga tahanan
at manloko ng mga babaeng may hinaang loob. Sabi, nalulung na sa kasalanan at alipin ng sari-saring pagnanasa. Verse 7, nais laging matuto ng mga babaeng ito, pero hindi nila mauunawaan ang katotohanan kailanman. Amen. Sabi verse 8, ang pagkontra sa katotohanan ng mga lalaking nangangaral, amen, sa kanila ay gaya ng pagkontra nina Janes at Hambres kay Moises. So, nangyari na ho pala yun. Sabi, hindi matino ang pag-iisip nila. So, hindi ho daw matino yung pag-iisip ng mga taong gano'n. Amen? At ang sinabi nilang pananampalataya ay walang kabuluhang. Pero hindi rin magpapatuloy ang ginagawa nila dahil mahahalata ng lahat ang kahangalan nila. Gaya na nangyari kina Janes at Hambres. So, may hangganan ho yun, mga kapatid. Na gaano ka mang katigas, ayaw mong magpabago, sabi, may hangganan. Si Lord ang magdidil sa'yo. Amen? At yun po yung nakakatakot kapag si Lord na yung nagdeal sa'yo. Dahil ayaw mong sumuko, ayaw mong magpakumbaba, diba? Si Lord na yung magdidil sa'yo. At nakakatakot ho yung kapag si Lord ho yung pumalo. Amen? Sabi dito, ngunit ikaw, Timoteo. Yan. Yung sumulat po na ito, si Apostol Paul po. Yan. Sabi niya, ngunit ikaw, Timoteo, alam mo lahat ang ituturo mo. Sabi, ang aking pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at pagtitiis. Amen. Sabi, alam mo rin ang mga dinadanas kong pag-uusig at paghihirap, katulad ng nangyari sa akin sa Antioch, Iconium at Lystra. Sabi, ngunit iniligtas ako ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Amen. Sabi sa verse 12, ang totoo, yan, lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus, sabi, ay daranas ng pag-uusig. So, hindi na ho naman bago sa atin yun, di ba? Na alam na ho natin yun. Nasabi, kung sino yung gustong maglingkod sa ating Panginoong Kristo, sumunod sa Kanya, sabi, mararanasan din ho natin yung mga naranasan ni Jesus. Amen? Sabi po dito sa verse 13, ang masasama at manliling lang na may lalo pang sasama at patuloy na manliling lang. Kaya nga ho, sabi sa Revelation, di ba? Sabi, ang mabuti ay patuloy na magpapakabuti, ang masama ay patuloy na magpapakasama. Kung hindi ho sila magpapakumbaba, sabi, hahayaan sila ng Panginoon sa ganong klaseng buhay. Amen? At yung po yung maghahatid, magdadala sa kanila sa kapahamakan. Amen? Sabi, maging sila mismo'y malilinlang. So, yung mga taong nanlilinlang, di ba? Yung mga taong masasama, sabi, maging sila na manlilinlang ay malilinlang din, maluloko din ho sila. Di ba? Kasi ho, wala ho sa kanila yung liwanag eh. Wala ho sa kanila yung katotohanan. Sabi, ang taong punong-puno ho ng salita ng Diyos, sabi ay hindi malilinlang. Amen? Totoo po ba yun? Naalala niyo po si Jesus? Di ba? Si Jesus ho, nung siya ho'y nagpas, di ba? Inalok siya nung demonyo, ginawa nung demonyo ni Satan ang lahat ng paraan, ba? Para i-deceive siya, para lokohin siya. Di ba? Kung nung una ho, sa buhay po ni Eve at ni Adam, di ba? Sabi, nagawa ni Satan yun, naloko. Kasi nga ho, tao lang eh. Di ba? Pero ho, nung dumating si Jesus, which is si Jesus ho, nung panahon pong iyon, is nagkatawang tao ho siya. Yes, Diyos siya, pero nagkatawang tao ho siya para ipakita po sa atin na kaya rin ho nating mapagtagumpayan. Di ba? Na kaya rin ho natin na hindi maloko. Sa anong pamamaraan ho? Sa ano po? Paano ho tayo hindi maloloko ng kaaway? Sabi ho, sa salita ho ng Diyos. Ano ho yung pinanglaban ni Jesus? Pinangribat niya doon kay Satan, di ba?
Salita ho din ng Diyos. Kasi ho yung si Satan, salita ho rin ng Diyos yung inano sa kanya eh. Diba? Pinang-didisip sa kanya eh. Sige nga, itong tinapay na to, ay itong bato na to, gawin mo ng tinapay. Sabi, hindi lang dyan nabubuhay ang tao. Kundi sa mga salitang nagmumula sa ating Diyos. So napaka-importante ho mga kapatid na alam ho natin yung salita, katotohanan ng Diyos. Kasi ho, sabi, dun ho tayo magkakaroon ng buhay na maayos. Dun ho tayo magkakaroon ng kaisipang maayos. Amen? Sabi ho dito, ngunit ikaw, yan, sabi niya kay Timoteo, ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinanaligan dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan. Which is, kanino ho natin natutunan yon? Kay Jesus ho. Sabi ho, verse 15, mula pa sa pagkabata, kinig po alam mo na ang banal na kasulatan, sabi ni Apostol Paul kay Timothy. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang kasulatan. So si Timothy daw ho, bata pa lang siya, alam niya na yung kasulatan. Inaaral niya na ho yung kasulatan. Like Jesus. Ba? Nung si Jesus ho ay bata pa, palagi ho siyang nasa mga simbahan, sinagoga, sabi, sa mga templo. Nag-aaral ho ng salita ng Diyos. Ganun din ho si Timothy. Sabi, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan. Saan daw nagmumula yung karunungan? Sa kautusan or sa salita ng Diyos. Amen? Sabi, alam mo na ang banal na kasulatan na nakakapagbigay sa iyo ng karunungan. Sabi, tungo sa kaligtasan. Saan daw ho nagmumula yung karunungan at kaligtasan? Sa salita ho ng Diyos, sa kautusan ho. Sabi, kapag alam natin yung katotohanan, sabi, hindi po tayo pwedeng iligaw. Hindi ho tayo maliligaw. Amen? Sabi, yun din ho yung magdadala sa atin sa kaligtasan ho. Sabi, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Tingnan niyo po sabi, banal na kasulatan, then sa bandang baba, Kristo Jesus. May ano po yan, mga kapatid. May kinalaman ho sila sa isa't isa. Amen? Mamaya ho, mas maiintindahan pa po natin. Amen? Sabi, sa verse 16, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. So, yung iba nagsasabi, di ba? Yung mga pilosopo ho na ano lang, sabi, naniniwala kayo dyan, tao lang naman gumawa niyan. Yes, tao ho yung gumawa niyan. Pero sabi, kinalugdan ho sila ng banal na espiritu. Kumbaga, hindi ho rin sila yung mismong nag-isip or nagsulat niyan, kundi ang Diyos pa rin ho. Amen? Ang Diyos ho yung naglilid sa kanila. Sabi, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Sabi, yung iba, madalas itanong, paano ho tayo magkakaroon ng matuwid na pamumuhay, di ba? Madali lang ho sa pamamagitan ho ng salita ng Diyos. Sabi ho dito, balikan natin yung verse 15, na nakakapagbigay sa iyo ng karunungan. Sabi kapag ikaw ay punong-puno na ng word or salita ng Diyos, sabi, ikaw yung pinakamatalinong tao. Amen? Anong tawag doon sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos? Diba ang tawag sa kanila ho is mga mangmang. Amen? Pero kapag ikaw ho ay equipped ng Word of God, sabi ikaw ho yung pinakamatalinong tao. Sabi kahit wala kang diploma, hindi ka nakapagtapos. Pero alam mo yung banal na kasulatan, salita ng Diyos, sabi, mas mataas ka pa doon sa mga gumraduate.
Or yung may mga diploma, may mga pinangahawakan. Pero sa mundo ho natin ngayon, sabi lamang ho, yung may pinag-aralan. Yes, may ibang aspeto na kinalamang sila. Pero pagdating ho sa salita ng Diyos, sabi, all-in-one na ho yun eh. Kumbaga magagamit mo sa lahat ng bagay. Sabi, pag may diploma ka, makakapagtrabaho ka. Eh sabi, kahit wala ka naman diploma, mabubuhay ka pa rin naman. Ha? Balikan ho natin yung pamumuhay nung sinauna ho. Nung unang panahon ho, no, hindi pa ho nag-aaral, di ba? Wala pa hong mga trabaho. Ano ho yung ginagawa ng mga tao? Men? Di ba? Sila ho ay nangangaso, nangingisda, di ba? Wala ho silang diploma, hindi ho sila nakapag-aral, pero nabuhay ho sila. Amen? Yun ho yung faith nila kay Lord, di ba? Na kahit wala ako ng mga gantong bagay dito sa mundong ito, sabi, mabubuhay ako. Yun ho yung pananampalataya natin sa Diyos. Pero hindi ho natin sinasabi na wag na ho kayong mag-aral or wag nyo na hong pagbutihan sa inyong pag-aaral. Amen? But ang nais nating iparating, mga kapatid, na wag yun yung maging sentro ng inyong pamumuhay. Ba? Yung mga bagay dito sa mundo na temporal. Kundi, mas bigyan natin ng oras, panahon, halaga, yung salita ho ng Diyos. Kasi ho, sa salita ho ng Diyos, tayo ay nabubuhay. Sabi ni Jesus ho yun, di ba? Hindi lang sa tinapay na yan, di ba? Kundi sa salita ng Diyos, di ba? Tayo ay nabubuhay. Amen. Sabi ho dito, mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So para ho tayo magkaroon ng pamumuhay na matuwid, sabi ho dapat naka-align ho tayo sa salita ho ng Diyos. So yun ho yung pinaka-guideline ho talaga natin eh. Bilang isang tao ho, bilang isang Kristiyano. Sabi ho, para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. So bakit yung iba ho? Bakit yung iba, mga kapatid? Sabi, sinasabi nila sila ay Kristiyano na. Pero sabi, bakit hindi maka-attend sa mga Bible study, mga gawain, di ba? Sa paggawa ng mabuti sa kapwa, bakit hindi sila maka-attend? Bakit hindi sila makaisa, makisalo sa atin? Sabi ho, hindi kasi sila handa eh. Kasi ho, kulang ho sila sa salita ng Diyos. Dahil ang tao hong alam na ho ang salita ng Diyos, punong-puno ng salita ng Diyos, sabi, hindi mo na kailangan sabihan, hindi mo na kailangan i-remind kung ano yung dapat tamang gawin nila, kundi kusa na ho yun. Dahil alam mo na yung katotohanan eh. Ba? Sabi ni Jesus, mahalin mo ang iyong kapwa. Men? Sabi, hindi mo na kailangan i-remind yun. Dahil kinikilala mo si Lord, si Jesus, di ba? Bilang iyong Diyos, di ba? Palagi mong binubulay-bulay ang kanyang mga salita. Sabi, matik na yun, automatic na yun, gagawin mo yun sa iyong kapwa. Amen? Sabi, hindi mo na kailangan i-remind pa, mga kapatid. Automatic na yun. Kaya ako sabi, hindi ho tayo makalakad ng maayos sa salita ng Diyos kasi ho kulang ho tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga ho, pasalamat ho tayo kasi nagkaroon ho tayo ng mga tagapagturo, mga ngaral ho dito sa panambahang ito na walang ibang ibinibigay sa inyo kundi ang salita ng Diyos. Napakapalad ho natin, mga kapatid, kasi higit sa lahat ng kayamanan, bagay dito sa mundo, yung inaalok ho nila. Hindi lang ho, internal ho, yung inaalok ng ating mga mangangaral. Men? Kaya sabi ho, huwag natin sayangin yung oras, panahon natin sa mga walang kwentang bagay. Sabi, saliksikin natin, basahin natin ang salita ng Diyos. Men? Kasi yun ho yung magbibigay sa atin ng karunungan para magkaroon tayo ng matuwid na pamumuhay. Sabi ho,
Paano ho tayo makakakyat sa langit? Paano ho tayo makapasok sa langit? Diba? Sabi, tanggapin mo lang si Jesus. Okay na. Ba? Wala nang requirements. Hindi ho, may requirements ho. Amen? Sabi, kailangan banal ka. Dahil ang Diyos ay banal. Amen? So, paano ho ba maging banal? Amen? Magiging banal lang ho tayo kapag ipinapamuhay natin yung salita ng Diyos. Kapag alam ho at naiintindihan natin ang salita ng Diyos. Na nakikita na sa ating mga buhay ang salita ng Diyos. Yun ho yung requirements, mga kapatid. Hindi ho biro. Sabi, wala ka nang gagawin. Tatanggapin mo lang si Jesus. Ligtas ka na. Yes, tanggapin mo si Jesus. Pero gawin mo rin kung ano yung ginawa ni Jesus. Yun naman ho talaga yung purpose ho ni Jesus. Diba? Bukod sa iniligtas niya ho tayo, binayaran niya ho tayo sa ating mga pagkakasala, di ba? Pinadala ho ang ating Panginoong Hesus dito sa atin para ho abutin ho tayo, para ho maligtas ho tayo. Yun ho yung sinasabi kanina. Biyaya ho ng Diyos. Sabi, naligtas ho tayo sa awat habag ng Diyos. Kaya sabi, ano yung magagawa natin? Di ba? Grabe yung kabutihan ng Diyos. Ano ho yung magagawa natin para masuklian natin yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay? Amen. Ano ho yung magagawa natin, mga kapatid? Diba? Sabi ho, sumunod ho tayo sa kanyang mga salita, kanyang mga utos. Yun na lamang ho yung magagawa natin. Sabi, pasalamatan niyo ako. Diba? Sa aking kabutihan. Sabi, sundin ninyo ang aking mga utos. Diba? Ipamuhay nyo ang aking mga salita. Yun ho yung magagawa natin, mga kapatid. Now, nakikita ho natin kung gaano ka-importante ho yung salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Andun ho yung pagbabago Kapag ina-accept ho natin ng buong puso yung Word of God sa ating mga buhay, sabi, hindi ho pwedeng hindi ho tayo mababago, mga kapatid. Gaya ho nung Biyernes na napag-usapan namin, napag-sharean na ho namin dito. Kung nandirito ho sana kayo, di ba? Alam nyo na rin ho sana. Pero, yun nga, dahil busy yung iba, hindi naman ho natin, okay naman ho kami doon. Pero sakali ho magkaroon kayo ng time, sabi, grab ho natin, sabi nga ni Kuya Ruchbol kahapon. Pagka nagkaroon kayo ng time na makarinig na salita ng Diyos, di ba? I-grab ho natin. Kasi ayun na ho yung kumbaga, wala akong katulad yung wala akong kapantay yun. Walang kayamanan yung pwedeng makapantay doon, makapalit doon. Salita ng Diyos. Yung gaya nga ho, no, sabi namin, yung napag-usapan ho namin nung Biyernes, sabi, maraming buhay ang nawala para mabuo lang yung salita or yung Bible na ating binabasa ngayon. Amen? Hindi ho biro. Yung pinagdaanan ng mga tao para lang meron ho tayong nababasa ngayon, mga kapatid. Diba? Sabi, pinersecute ho sila, pinarusahan, pinagpapatay. Then yung isa nga ho, di ba? Sabi, sinunog ng buhay. Dahil tinranslate niya lang ho. Yung Word of God, tinranslate niya ho sa English. Greek? Yeah. Greek word. From Greek, tinranslate niya to English. Pero, anong ginawa ho sa kanya? Sabi, pinasunog ho siya ng buhay. Bakit ho ayaw ho kasi malaman nila yung katotohanan ng tao? Kasi ho, yung katotohanan po is nasa salita ho ng Diyos. Pero dahil sa pagpupursige nila, dahil sa gusto nilang malaman pa or mas maintindihan pa yung kahalagahan ng salita ng Diyos, sabi, ibinuwis nila yung kanilang mga buhay. Mga apostles. Amen? Kaya sabi, pag nakikinig ho tayo ng salita ng Diyos, sabi,
pakinggan ho natin ng mabuti. Yung puso't isipan ho natin, sabi, kailangan ho nakapokus. Huwag ho muna nating isipin yung mga bagay na hindi naman ho dapat isipin. Focus ho tayo sa salita ng Diyos. Amen? Kasi yung salita ho ng Diyos, sabi nga, ang siyang makakapagpabago ng ating buhay. Ang salita ho ng Diyos, ang siyang magtuturo sa atin para magkaroon tayo ng matuwid na pamumuhay. Ang salita ho ng Diyos, mga kapatid, ang nagbibigay ng buhay sa atin. Amen? Sabi ho kanina, di ba? Balikan ho natin. Kung gaano ho kahalaga yung salita ng Diyos. Balik ho tayo sa pinakasimula, pinakaumpisa ho sa aklat ng salita ng Diyos. Punta ho muna tayo kuya sa Genesis 1. Yan. Basahin ho natin para mas maunawaan pa natin, mas maintindihan pa ho natin kung gaano ho kahalaga ang salita ng Diyos. Amen? Genesis 1, yan, chapter 1. Punta ho tayo sa simula, mga batid. Sabi diyan, Genesis 1. Hello? Okay pa po ba? Okay pa? Focus po focus po tayo. Amen. So, sabi po dito sa verse 1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Verse 2, ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi ng Diyos. Ito po sabi. Sinabi ng Diyos. Magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Verse 4. Nasiyahan ang Diyos sa liwanag na nakita niya. Pagkatapos, inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman. Tinawag niyang araw ang liwanag at gabi naman ang kadiliman. Sabi, lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang unang araw. Creation po ito mga kapatid. Ano daw yung unang kinreate? Ang langit at lupa. Kasunod po nun sabi, ano yun? Yung tubig. That's yung liwanag at kadiliman. Pinaghiwalay niya ho. Sabi yun yung unang kinreate ng Diyos. Sabi ho sa verse 6, pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng pagkitang maghihiwalay sa tubig sa dalawang bahagi. Amen? Verse 7, nagkaroon nga ng pagitan na naghihiwalay sa tubig sa itaas at sa tubig sa ibaba. Ang pagitang ito'y tinawag ng Diyos na kalawakan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang ikalawang araw. Ano daw yung kinreate nung pangalawang araw? Sabi, nagkaroon ng pagitan sa tubig sa ibaba at tubig sa itaas. Yun yung tinawag na kalawakan. Second creation ho. Sabi ho, sa verse 9, pagkatapos sinabi ng Diyos, magsama sa isang lugar ang tubig sa mundo para lumitaw ang tuyong bahagi. At iyon nga ang nangyari. Tinawag niyang lupa ang tuyong lugar at dagat naman ang nagsamang tubig. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Verse 11. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman. Ang mga tanim na nagbubunga ng butil at mga punong kahoy na namumunga ayon sa kanilang mga uri. At iyon nga ang nangyari. Tumubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman. Ang mga tanim na nagbubunga ng butil at mga punong kahoy na namumunga ayon sa kanilang uri.
nasiyahan ang Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sa ikatlong araw, ano daw ho yung ginawa ng Diyos? Tinipon niya ho yung tubig sa isang lugar para lumitaw yung lupa. Yun ho yung tinawag na lupa. Then sabi, sinabi ng Diyos na tumubo lahat ng halaman na namumunga ng butil at namumunga ng ayon sa kanilang uri. Yun ho yung pangatlo ha. Verse 14, pagkatapos sinabi ng Diyos, verse 14 ha, pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga ilaw sa kalangitan para ihiwalay ang araw sa gabi at magsilbing palatandaan ng pagsisimula ng mga panahon. Yun ho yung araw ho natin ngayon, di ba? Yung sa calendar. Sabi, magniningning ang mga ito sa kalangitan para magbigay ng liwanag sa mundo. At iyon nga ang nangyari. Verse 16, nilikha ng Diyos ang dalawang malaking ilaw. So now, ang pinakamalaki ay magliliwanag kung araw, which is yung sun ho natin yun. At ang mas malaki ay magliliwanag kung gabi. Sabi, nilikha rin niya ang mga bituin, inilagay ng Diyos ang mga ito sa kalagitnaan para magbigay liwanag sa mundo kung araw at gabi. At para ihiwalay ang liwanag sa dilim. At nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang ikaapat na araw. Yung pang-apat ho, ano yung ginawa ng Diyos? Sabi ho, kinreate niya ho yung ilaw, which is yung sun, na magliliwanag sa umaga at yung mas malaki na tinatawag ho nating buwan. At yung mga bituin ho, yung pang-apat ho, ikaapat na araw ho yun, nung creation ng Lord. Amen? Verse 20 ho. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang hayop sa tubig at magsilipad ang iba't ibang hayop sa himpapawid. Kaya nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa tubig. At ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad, nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. At binasbasan niya ang mga ito. Sinabi niya, magpakarami kayong mga hayop sa tubig at mga hayop na lumilipad. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang ikalimang araw. Sa fifth creation ho, ano ho yung kinreate ni God? Mga hayop sa tubig at sa himpapawid. Sabi ho, sa verse 24 po, sabi, yun ho yung ikalimang Verse 24, pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa lupa. Mga hayop na maamo at mailap, malalaki at maliliit. At iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang lahat ng ito at nasiyahan siya sa nakita niya. Amen. Pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Amen. So kung ano ho pala yung wangis ng ating Panginoon Diyos, sabi, ay ating wangis din mga kapatid. Kaya sabi, tayo ay mga pinakamagandang creation ng Lord. Amen? Sabi, kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. Verse 28, binasbasan niya sila at sinabi,
magpakarami kayo, para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ibinigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga, mga butil, pati ang mga punong kahoy na namumunga para inyong kainin. At ibinigay ko sa lahat ng hayop ang mga luntiang halaman bilang pagkain nila. At iyon nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. Ano ho yung kinreate ni Lord nung ika-6 na araw? Sabi ho, yung mga hayop sa lupa. Pagkatapos nun yung mga tao na nilikha sa wangis ng Diyos. Kita niyo ho yung kabutihan ng Lord sa ating mga buhay, ng ating Diyos Ama. Amen? Na, ito ho, naitakil na ho ito nung nakaraan ni Kuya Lori, di ba? Na, kung gaano kabuti yung Diyos sa ating buhay. Sabi, kinreate muna lahat ng Diyos bago i-create yung tao. Kasi pag kinreate yung tao, anong kakainin ho nila, di ba? Kaya sabi, ganun ka, mag-isip yung Diyos di ba? Alam niya kung ano yung kailangan muna ng tao. Kaya sabi, kinreate ng Diyos muna lahat ng kanyang mga pangangailangan bago niya i-create yung tao. Amen? Sabi, ganun kabuti yung Diyos sa atin. Ano sabi dito? Sabi, para pagharian ang sanlibutan. Diba? Para pagharian yung mga hayop. Diba? Yun ho pala yung napakagandang sana natin. Kung hindi lang nagkasala ang ating mga ninuno. Amen? Yun ho pala sana, sabi, susunod lang ho tayo sa Diyos, tapos yung Diyos na yung bahala sa atin. Amen? Kaya lang, pumasok yung kasalanan, na curse. Diba? Sinumpa ho tayo na maghihirap ho tayo. Ang mga babae ay maghihirap, diba, sa panganganak, at mga lalaki, maghihirap, maghukay ng lupa para may makain. Amen? So, sabi ho dito sa Genesis verse 2 na yun. Genesis 2. Kadugtong din ho yun. Yung ika-7 araw ho, sabi, natapos likhain ng Diyos ang kalangitan, ang mundo at ang lahat ng naroroon. So sa ika-6 na araw ho ng Diyos, sabi, nalikha niya na po ang lahat. Amen? At sa ika-7 araw, ito na ho yung nangyari. Natapos niya ito sa loob ng 6 na araw. At nagpahinga siya sa ika-7 araw. Binasbasan niya ang ika-7 araw at itinuring na di pangkaraniwang araw. Dahil sa araw na ito, nagpahinga siya nang matapos niyang likhain ang lahat. Ito ang salaysay tungkol sa paglikha ng Diyos sa kalangitan at sa mundo. Yung ika-7 araw ho, ano sabi ho? Sabi ho ng Diyos? Hindi ho pangkaraniwang araw. Amen? Kaya nga ho, kung babalikan ho natin yung preaching last Sunday pa, about sa Sabbath day of rest. Amen? Bakit siya lang ho sa lahat ng kautusan, siya lang ho yung may remember. Remember. Diba? Siya lang ho yung kautusan na may remember, alalahanin nyo. Men, kasi yung sabi ng Diyos, sabi, hindi pangkaraniwang araw yun. Kayo na ho sa inyong mga sarili, mga kapatid, ang magdi-decide nito. Ha? Sabi nga ho, Kuya, hindi ho namin pinipilit na sundin ninyo. Pero ini-encourage ho namin kayo na sundin yon kasi ho, kailangan ho talaga nating sundin. Dahil nagmula ho sa Diyos yun. Sabi, hindi pangkaraniwang araw.
Amen? At grabe ho yung benefits nun, mga kapatid. Ba? Magpapahinga ka na lang, kasama mo pa yung Lord, di ba? Di ba, napakasarap po sa pakiramdam, mga kapatid. Na nagpapahinga kang kasama ang Diyos, di ba? Wala kang ibang iniisip, di ba? Siya ang bahala sa iyo, di ba? Siya ang bahala sa kinabukasan mo. Naintindihan mo ba, mga kapatid? Now, mga kapatid, gaano ho kahalaga yung salita ng Diyos sa atin hong mga buhay? Nang pasimula pa lamang ho, nakita na natin kung ano yung kahalagahan ho ng salita ng Diyos. Sabi, kinreate yung sanlibutan or daigdig na ito, maging ang mga bagay sa mundong ito, maging tayong mga nabubuhay sa mundong ito sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kung titignan nyo ho, sabi, ilang ulit binanggit yun. Sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos. At nagkatotoo ho lahat. Kaya sabi ho, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan ho. Amen? Sabi ho, buhay ang salita ho ng Diyos. Now, nung Old Testament ho, sabi, hindi ho napahalagahan salita ng Diyos. Ba? Sabi, ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ba? Para sa mga tao. Para abutin yung mga tao. Pero hindi ho napahalagahan yun. Hindi ho nila nasunod. Di ba? Naging palpak ho sila, hindi ho nila nasunod yung kautusan. Hindi ho nabigyan ng pahalaga yung salita ng Diyos. Kaya nga dumating pa sa point na kailangan pang magkatawang tao ng salita. Which is si Jesus po. Punta po tayo sa John 1. Para mas maunawaan pa ho natin. Yan. Nang dahil sa hindi nila mapahalagahan yung salita ng Diyos, di ba? Nung unang kapanahunan, sabi, dumating pa sa point na kailangang ibigay ng Diyos Ama yung kanya nag-iisang bugtong na anak na si Hesukristo. Sabi, dahil hindi kayo makasunod sa pamantayan ko, sa level ko, sabi ako yung bababa sa level nyo. Para abutin lang ho kayo. Amen? Kaya sabi dito sa verse 1, nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa'y kasama siya ng Diyos. Sabi, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, which is yung binasa ho natin. Amen? Lahat ho ng nakikita natin dito sa mundo, ng may buhay dito sa mundo, is galing ho sa salita ng Diyos. Kaya dapat ho nating maunawaan, maintindihan mga kapatid, kung gaano po kahalaga yung salita ho ng Diyos. Amen? Sabi, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Verse 4, ang salita ang pinagmulan ng buhay. Dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Sabi, verse 5, ang liwanag, ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito nadaig ng kadiliman. So, sino ho yung tinutukoy ni John? Diba? John the Beloved. Sino yung tinutukoy ni John dito, mga kapatid? Na salita na kasama na ng Diyos nung pasimula pa lamang ho. Sabi ho, tayo ho, hindi na ho bago sa bersong ito. Sabi, pamilyar ho tayo. Madalas hong nagagamit, madalas hong naririnig sa pulpit. Sabi ho, kilalang-kilala natin kung sino yung salita na yun. Sabi, si Jesus ho. Sino ho ba yung liwanag ng sanlibutan? Sa sinasabi ng Bible? Si Jesus ho.
Amen? Sabi, sino yung pinagmumulan ng buhay? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus ho yung nagbibigay buhay. Dahil ho hindi ho tayo makasunod, amen? Nung unang kapanahunan hindi makasunod, hindi mabigyang halaga yung salita ng Diyos. Kaya ho bumaba, nagkatawang tao ho yung salita para lamang ho abutin tayo sa kalagayan natin. Yun ho yung sinasabi, tinatawag na awat habag ng Diyos, mga kapatid. Amen? Sabi dito, ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman at hindi nadaig ng kadiliman. Tingnan niyo ho, mga kapatid. Nung unang kapanahunan, Old Testament ho, andun na rin naman ho yung liwanag eh. Di ba sabi ang salita ng Diyos ay liwanag. Kaya lang hindi ho nila naintindihan eh. Kautusan ni Moises, hindi ho nila nasunod. Noong nakaraan ho, tinanong ko si Kuya, ano po ba yung ano ba yan? Yung pinakalayunin ng kautusan? Ano ho ba yung pinakalayunin ng kautusan, mga kapatid? Sabi ho, yung pinakalayunin ng kautusan is para ipakita na mali ho tayo. Para ipakita na nasa kadiliman nagkakasala ho tayo. Para itama ho tayo. Amen? Kautusan po is guide natin, mga kapatid. Dapat natin sundin. Which is kung sinusunod natin ang kautusan, sabi, nasa atin ang liwanag. Nakikita natin yung mga mali. Sabi, pag sinusunod natin yung kautusan, alam natin na mali yung ginagawa, hindi na natin gagawin. Amen? Alam natin na sa kadiliman yun, hindi na natin gagawin. So, nung Old Testament ho, yung ilaw is nandun na rin po. Kaya lang ho, hindi ho nila naunawaan, naintindihan. Kaya sabi, nagkatawang tao ho yung salita. Men, bumaba ho dito para ho sa atin. Kaya nga sabi, ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman. Nung dumating ho ba si Jesus, marami hong naliwanagan. Men, marami ho siyang nadala sa pananampalataya. Amen? Sabi ho dito, at hindi nadaig ng kadiliman. Nadaig po ba si Jesus ng kadiliman? Hindi ho. Di ba sabi ho kanina, ginawa na lahat ng kaaway yung makakaya niya para i-deceive si Jesus. Pero hindi ho na-deceive si Jesus. Amen? Sabi ho, maging yung kamatayan. Maging yung kamatayan, wala hong nagawa sa ating Panginoong Hesus na ating pinaglilingkuran. Sabi, ang totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sabi niya, pagtagumpayan niya ho yun sa katawang tao. Para ipakita rin ho sa atin, sabi. Kaya namang makasunod ng tao eh. Ha? Ipinakita ho yun ni Jesus sa atin. Sabi ho dito, isinugo ng Diyos ang isang tao na ang pangalan ay Juan. Ito na ho pala yun si John the Baptist. Isinugo ni God, sabi, isinugo ng Diyos ang isang tao na ang pangalan ay Juan. Isinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw. Amen? Upang sa pamamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. Marami ho bang akay din si John? Yes ho, marami rin hong nagpabautismo sa kanya. Pero hindi totally, sabi, na bago. Kasi nga ho, sabi ng Bible, hindi pa naman siya yung ilaw. Pero sabi, isa rin ho siya sa naging daan. Sabi, nagbigay daan, nag-ayos ng daan para sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ho dito, hindi si Juan ang mismong ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw. Ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay
dumating na sa mundo. Amen? Sabi, naparito siya sa mundo at kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Ulit. Verse 10 ho, ulitin ko. Naparito siya sa mundo at kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, sabi, hindi siya kinilala ng mundo. Pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan, pero tinanggihan siya ng karamihan. Malinaw naman ho, mga kapatid, kung sino na ho yung tinutukoy dito eh. Na salita. Sa umpisa pa lang, di ba? Na ang salita, pasimula pa lang ay kasama na ng Diyos. Ang salita ay Diyos. So dito ho, mas medyo lumilinaw na ho kung sino ho yung salitang yun, mga kapatid. Sino ho ba yung, sabi, hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. Di ba? Sarili niyang mga kababayan. Sabi, karamihan sa mga kanyang kababayan, hindi ho siya tinanggap. Which is si Jesus ho, mga kapatid. Di ba? Hindi ho siya pinahalagahan, di ba? Ng kanyang mga sariling kababayan. Hindi ho siya kinilala bilang Diyos. Na nagmula sa nag-iisang Diyos Ama. Sabi, verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yun ho yung kanina pa ho nating kinakanta. Biyaya ng Diyos. Di ba? Yung biyaya ho ng Diyos, natanggap ho natin sa pamamagitan po ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi na kung sino man yung sasampalataya sa Kanya, ay binigyan niyang karapatang maging mga anak ng Diyos. Dahil kung papansin niyo ho, nung tayo ay hindi pa nakakilala sa Diyos, hindi pa sumusunod sa Diyos, di ba? Sa Kanyang mga salita, anong tawag sa atin nung Bible? Sabi, kaaway tayo ng Diyos. Pero dahil narinig na natin yung salita, men, nakilala natin si Jesus, men, sabi ho, nagkaroon ho tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos, na tawaging anak ng Diyos. Kita niyo po mga kapatid kung gaano kabuti yung Panginoon. Diba? Nakaka-overwhelm ho. Diba? Naririnig, nababasa po lang natin kung ano ho yung ginawa. Diba? Sabi, hindi ho tayo karapat-dapat eh. Diba? Lahat ho tayo nagkakasala. Araw-araw ho nagkakasala, nagkukulang. Pero grabe ho yung pagmamahal ng Lord sa bawat isa ho sa atin. Diba? Grabe ho yung awat habag ng Panginoon sa ating mga buhay. Kasi ho sa kabila ng lahat ng yun, sabi, hindi mo ako tinignan, di ba? Sa kanta ni Kuya Ambet. Hindi niya tayo tinignan sa kung anong dumi yung meron sa atin. Amen? Bagkus pinaramdam niya yung pag-ibig, pagmamahal niya sa atin. Mas nanaig ho yung awat habag ng Diyos. Kaligtasan ng bawat buhay na naririto ho, mga kapatid. Kaya sabi ho, now, gaano ho kahalaga yung salita ng Diyos, mga kapatid? Sabi ho, higit pa ho sa lahat ng kayamanan, higit pa ho sa lahat ng meron ka. Ganun kahalaga ho yung salita ng Diyos. Ang salita ho ng Diyos ay buhay. Ang salita ho ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. Ang salita ho ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo, na siyang ating tinanggap, mga kapatid. Sabi ho dito, verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Verse 13, naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamamagitan
ng pisikal na pagkasilang, hindi daw ho sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang. Sabi, o dahil sa kagustuhan, hindi ho dahil kagustuhan natin. Di ba sabi, hindi tayo yung naghahanap sa Diyos. Amen? Kundi ang Diyos ang nagdadala sa atin dito. Amen? Kaya sabi, hindi dahil sa kagustuhan natin. Sabi, hindi ho dahil ikaw lang mismo sa sarili mo, di ba, na gusto mong maging anak ng Diyos. Hindi ho, sabi ho, dahil sa kagustuhan kundi dahil sa kalooban pa rin ho ng Diyos. Tingnan niyo ho kung gaano kabuti mga kapatid ng Diyos ha. Pasimula, puro pagkakasala na lang, puro sakit na lang yung ibinigay ng mga tao sa ating Diyos. Hanggang ngayon ho. Pero sabi, kalooban pa rin ng Diyos na maligtas ho kayo. Men, na maligtas ho tayo. Niloob pa rin ng Diyos. Ganun ho kabuti yung Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. Napakabuti po ng Diyos sa ating mga buhay. Diba? Sa kabila ng lahat ng yun. Pero wag nating hayaang, diba? Masayang yung pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Kasi po may hangganan din po yan, mga kapatid. Hindi ho palagi na lang tayong pagbibigyan ng Diyos. Sabi, may hangganan din ho yan. Kaya sabi, kung matigas pa rin yung ulo mo ngayon, sabi, isuko mo na. Huwag mo nang hayaan dumating yung oras, panahon sa buhay mo, no? Andun ka na sa punto ng buhay mo na huli na para magsisi. Naalala niyo yung preaching last? Totoo ho yung impyerno. Men? The hell is real. So habang nabubuhay, malakas pa ho tayo, sabi, gawin nyo na. Sumunod na tayo sa Diyos. Ipamuhay na natin yung kanyang salita. Kasi ho, sabi, may hangganan ho. May hangganan ang kabutihan ng Diyos. At ayaw ho natin na mawala sa atin yung pagkakataon, di ba? Na makasama din siya. Ba? Na mawala yung paghihirap, ba? Mga sakit, karamdaman, bigat sa buhay, di ba? Ayaw natin mawala yung chance na yun. Ito ho yun ngayon, chance natin ngayon mga kapatid na magbago. Chance natin na sumunod. Ipamuhay yung kanyang salita. Kaya sabi, gawin natin yung best natin sa Lord. Diba? Sabi ho, ano man ang iyong ginagawa, sabi, do it for the glory of God. Sabi, kumakain ka man, ba? Nagtatrabaho ka man, ba? Naglalaba ka man, sabi, gawin mo yon para sa ikapupuri ng Diyos. Kumilos ka, hindi para sa sarili mo. Ba? Kumilos ka para sa Diyos. Ba? Yun naman ho yung dapat talaga eh. Kasi sobra-sobra ho yung biyaya sa atin ng Diyos. Ba? Bakit ho nabubuhay pa tayo ngayon? Dahil ho sa Diyos. Bakit nandito ho kayo ngayon nakakarinig na salita ng Diyos? Kasi ho, niloob po niya, mga kapatid. Niloob po niya na magising kayo, bigyan kayo ng kalakasan, makarinig ho kayo ng kanyang salita. Niloob po niya dahil gusto niya na kayo ho'y maligtas. Kaya sabi, wag ho natin sayangin yung salita ng Diyos. Bawat naririnig ho natin, napapakinggan ho natin, sabi, i-practice ho natin. Actually ho, yung mga naririto ho ngayon is, loaded na ho tayo ng salita ng Diyos eh. Diba? Matagal na ho, panahon tayo ho'y nakakarinig na salita ng Diyos. Loaded na ho tayo. Ano, alam niyo ho kung ano yung kulang sa atin? Sabi, practice ho. Kulang ho tayo sa practice. Kasi, ako ho, naniniwala ko dito lahat ng naririto ho ngayon, is nakarinig na ng salita ng Diyos matagal na panahon na. Alam nyo na ho yung tama at mali. Pero yung kulang ho is yung practice. Amen? Kaya sabi, i-practice ho natin yung salita ng Diyos. Bawat naririnig nating katotohanan mula sa Kanya. I-practice ho natin. Sa papaanong pamamaraan ho. Isa na ho, pamamaraan is makiisa ka sa gawain ng Diyos.
Kagaya ho nung ginagawa ho ng mga elders. Maraming salamat po sa mga buhay nyo. Kasi po, kayo po ay nakikiisa, diba? Sa gawain ng Diyos. Diba? Hindi naman ho yung mga nangangaral, yung mga namumuno, yung magbe-benefit nun, kundi kayo rin ho. Kasi ho, lumalago ho kayo spiritual. Napapractice ho yung mga naririnig nyo, yung tinatanggap nyong mula sa Diyos. Kaya nga ho, sabi natin kanina, diba, parang ayaw mo nang humiwalay sa mga kapatiran. Gusto mo doon ka na lang mag-stay. Kasi mas napopokus yung heart and mind mo, diba, sa kanyang salita, hindi ka na nakakagawa ng mga kamalian, diba, feeling mo safe ka, diba, sa piling ng mga kapatiran. Ganun ho kabuti, mga kapatid, ang ating Panginoon. At ganun ho kaimportante yung salita ng Diyos. Amen? Naiintindihan po ba, mga kapatid? Yun. Sabi ho dito, naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Verse 14 po, sabi, nagkatawang tao ang salita. Yun na ho yun, mga kapatid. At namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Amen? Sino ho yun, mga kapatid? Si Jesus po. Yung binasa ho natin sa Old Testament pa lamang ho. Kung titignan nyo ho hindi man binanggit yung pangalang Jesucristo sa pasimula pa lang. Pero sa pasimula pa lamang, siya na ho yung tinutukoy, tinutumbok nung ating binabasa ng Bible ho. Sabi ho, siya ang katotohanan, siya ang kaligtasan, siya ang buhay. Kaya sabi, napakahalaga ho ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay Diyos. Yun. Yun ho yung kailangan maunawaan natin, mga kapatid. Kaya ho ako nagpapasalamat ho ako sa mga namumuno ho dito sa buhay po nila. Pastora ni Kuya, na walang sawang ipinapangaral, itinuturo yung katotohanan ng salita ng Diyos. Di ba? Sabi, bago yung iba, salita mo na ng Diyos. Kasi salita ho ng Diyos yung pinaka-importante sa lahat. Kasunod na ho yung iba. Gawin natin yung nakakapuri sa Panginoon, nakakabuti sa Panginoon. Pero sabi, salita muna ho ng Diyos. Kaya, nagpapasalamat po ako dahil ngayon ko lang din ho, nare-realize kung gaano ho kahalaga yung salita ng Diyos. Ito hong mga nagdaang panahon ho dito na tayo ho'y magkakasama. Yung salita ho ng Diyos is parang hindi ko ho nabibigyan ng pansin or hindi masyado napapahalagahan. Ang alam ko lang, nagsisimba ako, sumusunod ako, ginagawa ko yung kalooban niya. Yun lang ho. Pero unti-unti ho tayong binabago ng Diyos. Kaya maraming salamat po sa mga namumuno, nangangaral ho dito. Diba, sa buhay ho nila na gustong-gusto nilang ipaintindi sa atin kung gaano kahalaga yung salita ng Diyos. Gaano ho kahalaga yung salita ng Diyos? Sobrang halaga ho dahil sa salita ng Diyos nagsisimula ang buhay. Nabubuhay ho tayo, mga kapatid, sa salita ho ng Diyos. Amen? Kaya sabi, bawat napapakinggan natin, naririnig natin dito sa pulpit, or kahit sino mang nangangaral ho dito, sabi, pahalagahan ho natin. Salita ho ng Diyos. Kasi hindi lang ho sila yung nagsalita nun, galing ho sa Diyos yun. Amen? Sabi, i-practice natin yung ating mga naririnig, ba nauunawaan. Yes, tao lang ho tayo, hindi tayo perfect. Ba? May kahinaan. Ba, paminsan-minsan, nagkukulang talaga. Ba? Pero, sa pamamagitan ho ng ating pagsasama-sama, pagkakaisa,
sabi, mapupunan natin yung pagkukulang ng bawat isa. Sabi, nagiging maayos ang ating pamumuhay dahil sabi, nagtutulungan ho tayo. Amen? Sabi nga yung sa kanta, sabi, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Amen? Yun ho. Hindi ho tayo namubuhay para lang sa sarili ho natin. Hindi nabubuhay po tayo para sa bawat isa. Yun ho talaga yung aral ho ng ating Panginoong Hesus. Pagkakaisa. Unity. Bakit nga sabi, may word sa Bible na, one body in Christ. Sama-sama ho tayo. Yeah. Hindi ho pwedeng mag-isa lang. Mag-isa ka lang, sabi. Lalamunin ka lang ng gawa ng kaaway. Sabi mo, equip ka ng salita ng Diyos, nangangaral ka ng salita ng Diyos, mag-isa ka lang. No, hindi mo kaya ang kaaway. Hindi ho natin kaya ang kaaway. Makapangyarihan po. Sabi, high principalities in the air. Kaya sabi, kailangan natin ng unity, pagkakaisa. Kailangan mong makiisa, di ba? Sa bawat kapatiran. Kasi hindi ka perpekto, may pagkukulang ka. Mahanap mo yung pagkukulang mo sa yung kapatiran, di ba? Napupunan ho natin. Kaya napakalaga ho yun na tayo ho ay nagkakaisa. Kaya nga ho nung kahapon, sobrang saya ko po. Dahil, sama-sama, di ba? Masaya ho pag marami, di ba? Yun ho yung tinatawag na palakasan. Diba? Yung makita mo yung bawat isa, di ba, na nagpupursige, yung pa lamang nakakapagpalakas na ho yun. Ay, si brother, di ba? Ay, si sister. Di ba? Kahit anong pinagdadaanan niya, pero patuloy pa rin siya. Di ba? Yung pala nakakalakas na ng loob Na ikaw sa sarili mo, hindi ka pwedeng panghinaan kasi nga sila nga kaya nila. Diba? Yung pa lamang ho, nakakapagpalakas na. Tapos dinagdagan pa ho na salita ng Diyos. Wala na, finish na. Wala na, malakas na talaga. Yan ho. Salita ho ng Diyos, mga kapatid, ang kailangan ho natin. Wala na hong iba. Sabi, pag alam natin ang salita ng Diyos, pag nasa atin ang salita ng Diyos, kasama natin si Jesus. Amen. Sabi ho, sa dalawa, nagkakatipon sa aking pangalan, nariyan ako sa kanilang kalagitnaan. Amen. Bakit nando si Jesus? Kasi ho, yung salita ng Diyos, di ba? Pinagsasalu-saluhan natin. At ang salita ng Diyos ho ay Diyos. Siya ho mismo yun, mga kapatid. Si Jesus ho. Kaya ho, napakahalaga. Paulit-ulit nating i-remind sa bawat isa sa atin. Yung salita ng Diyos ay napakahalaga ho. Amen? Sana ako. 14. 15. Malapit na po. Verse 15. Sabi, nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ito ang kanyang sinabi. Yan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong may isang darating na kasunod ko, mas dakila siya kaysa sa akin. Dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak, which is sa buhay po ni Juan. Di ba? Pinrapisay niya na rin. Di ba? Sa buhay pa lang ni Juan, pinakita na ho sa atin na pasimula pa lang naroon na ho si Jesus. Amen? Sabi, hindi pa ho siya pinanganak, naroon na ho siya. Mga kapatid. Sabi, verse 16, sa kasaganaan ng kanyang biyaya ay tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Amen? Dahil ho sa ating Panginoong Jesucristo. Isa na ho yung pinakamagandang pagpapala ho yun na tayo ay nagkaroong chance na tawaging mga anak ng Diyos. Kahit na hindi ho tayo karapat-dapat. Amen? Dahil ho sa ating Panginoong Hesus yun. Sabi, sa kasaganahan ng kanyang biyaya ay tumanggap tayo ng lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Hindi lang ho isa, sunod-sunod ho. Kung dati ho tayong namumuhay sa kadiliman,
Nakilala natin si Jesus. Nasaan na ho tayo? Nasa liwanag na ho tayo. Ba? Madami hong binago. Yun ho yung biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos na hindi ho natin napapansin or nakikita na napakahalaga pala. Kasi yung iba kasi, ibang biyaya yung nasa isip. Material. Diba? Kaya marami hong Christian or Kristiyano daw kuno na sabi, naglilingkod naman ako kay Lord, di ba? Nagsisimba naman ako, lumalapit naman ako, nagpipray naman ako, pero pag dumating yung kabigatan, hindi pa nga gaanong kabigat na problema pasanin sa kanyang buhay, tumatalikod agad. Kasi ho, iba ho yung laman ng puso't isipan, material ho. Pumunta ho sa church, lumapit ho sa Diyos dahil may pangangailangan. Pero kung tayo ho is naiintindihan ho talaga natin ang salita ng Diyos, sabi hindi natin kailangan problemahin yung pangangailangan natin dahil automatic ho ibibigay ng Diyos. Amen? Pangako ho ng Diyos yun eh. Ang sumusunod sa aking mga salita, sabi? Sabi, unahin mo muna ako, kasunod na ang lahat. Sabi, yung ibon nga po eh. Di ba? Hindi ho siya nagtatanim, hindi ho siya nagtatrabaho, pero bakit nabubuhay siya? Sabi ho, mas mahalaga pa ho tayo kaysa sa ibon. Men, tayo ho ay kinreate sa wangis ng Diyos. Diba? So tayo ho ay mahalaga, special ho. Lahat ho tayo mga kapatid, special sa Diyos. Kaya sabi, hindi ho natin kailangan isipin eh. Sabi, wag mo isipin yung bukas, di ba? Hayaan mo yung bukas ang mag-isip. Ha? Kasi ibibigay ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin. Sabi, hindi pa natin hinihingi, binibigay niya na. Alam niya yung pangangailangan natin. Kahit hindi mo hingiin, mga kapatid, binuhay ka niya, kinreate ka niya, sabi, siya ang magbibigay ng mga pangangailangan mo. Kung nakita niyo ho yung kanina, yung binasa natin ng Old Genesis, di ba? Paano niya muna kinreate? Di ba? Kinreate niya muna yung pangangailangan ng tao bago yung tao. Di ba? Kaya bakit tayo nag-iisip nung para sa bukas? Para sa hinaharap natin, di ba? Kung si Lord naman pala yung bahala sa atin, kung si Lord naman pala yung magpo-provide para sa atin, the great provider, sa Kanya ho nang gagaling ang lahat. Amen? Kaya sabi, unahin mo muna, seek ye first the kingdom of God. Paano mo masisik yung kingdom of God? Paano mo masusunod muna ang kalooban ng Diyos? Sa pamamagitan po ng pagbabasa ho ng salita ng Diyos. Dahil ho, ang Diyos, ang salita ay ang Diyos. Pag lagi nating ginagamit, binabasa ang salita ng Diyos, sabi, lagi natin siyang kausap. Amen? Sabi ho dito, verse, sana 17, sabi, ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasa atin sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen? Sabi, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit, ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak, which is si Jesus, na Diyos din nga at kapiling ng Ama. Amen? Sabi ho, wala pang nakakita sa ating Diyos eh. Kasi holy siya. Sabi ho, pag humarap siya ho sa atin, dahil sa sobrang holy niya, kalinisan niya, sabi, mamamatay ka, masusunog ka. Kaya nga ho, naalala nyo yung kay Moises? Hiniling ni Moises na makita niya yung anyo ng Diyos, pero hindi ho. Dahil sinabi ng Diyos, mamamatay ka pag ipinakita ko sa iyo, dahil sobrang holy po ng Diyos Ama. Pero sa pamamagitan po ni Jesus Christ, sabi, ay nakita na ho natin.
ang ating Diyos Ama. Amen? Nung siya ho ay nagkatawang tao ho. Sabi, ang kumikilala sa anak ay kumikilala sa Ama. Ang nakita sa anak ay nakita na rin ho sa Ama. Amen? So mga kapatid, tatanungin ko ho, gaano ho kahalaga yung salita ng Diyos? Amen? Gaano ho kahalaga? Mas mahalaga pa ba sa trabaho natin? Mas mahalaga pa ba sa mga bagay na meron tayo? Amen? Sabi, kahit sa pamilya ho natin, mas mahalaga ho eh. Amen? Napakahalaga ho ng salita ng Diyos. Kaya sabi, pagtuunan natin ang pansin. Kaya alam nyo ho mga kapatid, nakakalungkot ho kapag naririnig ho natin sa mga kapatiran. Pag iniyaya nyo na, may Bible study ho tayo sa ganitong araw. Sabi, ay maglalaba ako ganyang araw eh. Diba? Mas mahalaga pa ho yung paglalaba nyo kaysa sa salita ng Diyos. Amen? Sabi, binigyan ka ng ilang araw para tapusin lahat ng gawain mo. Sabi, ibigay mo yung nararapat para sa Diyos. Diba? Sa pagbabasa lang ho ng salita ng Diyos eh. Sabi, kahit hindi ka umattend, kahit sa bahay ka lang, pero nagbabasa ka ng salita ng Diyos, goods po yun. Okay po yun. Pero mas maganda ho, kung tayo ho ay nakikiisa sa gawain ng Diyos. Amen? Kasi nga, yun nga yung sinasabing nakakapagpalakasan ho tayo ng bawat isa. Ito ho mga kapatid, napanood ko lang ho kagabi, share lang din ho sa akin ni Kuya. About din ho doon sa topic natin dito sa dyan, di ba? Na, karamihan sa atin, sinasabi, paano ho tayo magkakaroon ng relasyon sa Diyos? Amen? Paano ho tayo mas mapapalapit pa sa Diyos? Di ba? Yung iba, yung dalangin, ganun ho eh. Di ba? Lord, tulungan mo ako na mas mapalapit pa sa'yo. Tulungan mo po ako, Panginoon, na makalakad sa kalooban mo. Pero pag tinanong ho natin kung ilang beses ka nagbabasa ng Biblia sa isang araw, ilang beses ho tayo nagbabasa ng Biblia sa isang araw, di ba? Minsan yung pagbabasa ho natin ng Biblia, nakakalimutan ho natin. Which is yun ho pala yung pinakamahalaga sa lahat. Yung pagbabasa ho ng salita ng Diyos. Sabi, para ka magkaroon ng buhay na ayon sa salita ng Diyos, di ba? Para ho tayo magkaroon ng buhay na maayos, banal, sakdal sa harapan ng Diyos. Sa pagbabasa ho ng Bible, mga kapatid. Amen? Dahil ang salita ho ay ang Diyos. Kung binabasa ho natin yung Bible natin, yung Word of God, diba, palagi natin pinagbubulay-bulay, sabi, magkakaroon ho talaga tayo ng buhay na naayon sa salita ng Diyos. Buhay na maayos ho. Kasi ho, yung binabasa natin is hindi lang basta libro, kundi siya ho mismo ay Diyos. Kaya palagi natin kasama yung Diyos kung palagi tayo nagbabasa ng Word, di ba? Sabi nga kanina, di ba? Ulitin ho natin. 1, 2, 3, di ba? Nagkakatipon, di ba? Salita ng Diyos, sabi nariyan ako kasama ninyo. Kaya ho sabi napakahalaga ho ng salita ng Diyos, mga kapatid. Now ngayon, mga kapatid, nakikita na ho ba natin kung gaano po kahalaga yung salita ng Diyos, yung Word of God sa ating mga buhay? Kaya ho nakikita nyo ho dito ho sa ating church is pinipilit natin na maunawaan ho natin kung gaano yung kahalagahan ng salita ng Diyos, kung bakit natin salita, Word of God yung ibinabato ng mga nangangaral ho dito. Kasi ho,
doon ho tayo magkakaroon ng maayos na relasyon sa Diyos. Doon ho tayo magkakaroon ng buhay na ayos sa salita ng Diyos. Sa pagbabasa ho ng Bible. Sa pagbabasa ho ng salita. Kaya nga sabi, tayo mga kapatid, makiisa ho tayo. Diba? Sa bawat gawain. Amen? Ano man yung natin sa buhay, posisyon natin sa buhay. Diba? Sabi, bigyan oras panahon mo pa rin ang Diyos. Bigyan oras panahon mo pa rin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi, bukod sa pinagkakabisihan ho natin, diba? Sabi ho kanina, kayang ibigay ho lahat ng Diyos yan. Hindi kanya pagkukulangin. Sabi, sobra-sobra yung biyayang binibigay niya. Kaya niyang ibigay sa inyo. Kaya sabi, paglaanan, pagtuunan nyo ng pansin ang salita ng Diyos. Amen? So, sana po may naintindihan ho kayo, mga kapatid, na sa ating tinalakay or shinare, ba? Na ang Diyos, ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo ho. Si Jesus po ay nagmula sa ating Panginoon. Siya po yung salita ho ng Diyos, si Jesus. Amen? Kaya ho, kung palagi ho tayo nagbabasa ng Bible, amen? Sabi, palagi nating kasama si Jesus. Amen? So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong buhay, sa pakikinig.